Prayers kay Kit Datu, masama ang pagkakabagsak sa kanyang apparent leg injury. Mangiyak-ngiyak nga dyan sideline si Coach Yang Yao. Another big man down para sa Rain or Shine. To make over naman nga this game si Anton Asisio para sa Ross. Nagpaulan ng 3-point shots. Pero bago nga yan, eto solid na basketball Molten. Dating 1,437 pesos. Ngayon nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. So eto na nga ang laban ng Rain or Shine, Elasto Painters at Phoenix Fuel Masters sa ongoing Philippine Cup Conference sa PBA. Maganda nga itong simulan ng Rain or Shine this season sa kanilang record na 4 wins at isang talo lamang, habang ang Phoenix naman nga ay patuloy ang pag-struggle sa kanilang record na 1 win at 4 losses. Palitan nga kaagad ng basket ang dalawang kupunan sa first few minutes ng opening frame. Maaga ngang napabuhat sa opensa ng Phoenix itong si Brian Santos, kung saan sa kanya nga nanggaling ang first 6 points ng Fuel Masters. Naging balanse naman nga ang scoring ng Rain or Shine this quarter. Sa late minutes ay bahagya nga umarangkada ang opensa ng Rain or Shine para magkaroon ng 6-point lead after ng first frame sa score na 21-15. Second quarter ay patuloy nga pagkontrol sa game na ito ng Rain or Shine sa first few minutes. Bahagya nga umabot sa double digit ang kalamangan ng Rain or Shine, pero agad ngang nagkaroon ng counter ang Phoenix entering the halfway mark na pinangunahan ni R.R. Garcia sa kanyang 7 straight points, kasama dyan ang kanyang isang 4-point shot. Tumuloy-tuloy nga ang ranayan ng Phoenix hanggang sa nakuha na nga nila ang kalamangan matapos ang basket ulit ni R.R. Garcia. Naging pamatay sunog naman nga itong 3-pointer na Anton Asisio, kung saan palitan na nga ng basket ang dalawang kupunan sa late minutes. Makakapagpabaon pa nga ng isang puntos na kalamangan ng Phoenix after ng first half, 37-36. Third quarter ay nakukuha na nga ulit ng Rain or Shine ang kanilang rhythm sa opensa. Bahagya nga nagkaroon ng 5-point lead ang Ross entering the halfway mark, pero agad nga nagkaroon ng 8-0 counter ang Phoenix. Palitan na nga ulit ng basket ng both teams sa midway mark. Tough break naman sa Rain or Shine. Masama nga ang pagkakabagsak dito ni Kit Datu. Matapos ang kanyang layup attempt, agad ngang napahawak ng tuhod si Kit Datu after ng play na yan at napapasigaw pa sa sakit habang nakahiga sa sahig, at agad nga itong binuhat palabas ng playing court. Mangayak-ngiyak nga dyan si Coach Yang sideline dahil another big man nga ang down para sa Rain or Shine. Naging back and forth na nga ulit ang opensa ng dalawang kupunan sa late minutes, kaya naman tabla nga ang score after ng third frame sa score na all 63. Fourth quarter ay wala pa rin ngang pinagbago, kung saan naging back and forth pa rin nga ang opensa ng dalawang kupunan sa first few minutes, pero pagkapasok nga ng halfway mark ay biglang to make over sa opensa ng Ross si Anton Asisio na nagpaulan ng 3-pointers. Nakontrol na nga ulit ng Rain or Shine ang laro sa late minutes at hindi na nga nakabalik pa sa game na ito ang Phoenix, kaya naman sa huli nga ay panalo ang Rain or Shine.